Good after good day mga panachong, welcome back to another episode. No, hindi masyadong masaya na episode to. Ngayon ng umaga guys, pati sa sana kami yung speedboat. Biglang nalunod. Nalunod. Yung dalawang flippers ko nung wala pa. Sayang. Wala ka pang hinayan talaga. Oh no! Sa mga bago sa channel namin, spearfishing and adventure is our way of life. We travel around trying to find that fish of a lifetime. Makikita nyo ang mga kwento at mga tao na mga salubong namin along the way. Ako si Uzi. At ako si Riv. And this is Lurop Spear Fishing. previous episode. Kinailangan kong umuwi dahil nagkasakit ako. But the boys are finally moving to a different place. They were able to catch a ride sa speedboat na nag-sea trial and hopefully magamit ito the following days while hunting in the next island. Wala yung mong kagapoy, no? Nakasakay kang speedboat. Maray. Relax mo gamay. Bisa pag sugod ka ron ugma pamuto nga. Alright guys, we just arrived in the island. Grabe, paspasa. Makawala man dahil stress kung makasakay tag speedboat ay. Sila po stress. Kahago. Kahago. So mission for today guys. Magdata sa barangay captain to pay respect sa mga taga dire. And we have to ask permission na mo dive da o mag-fishing sa ilang lugar. Guys, ito yung satellite image ng isla. Dito sana sila dadao, kaso masyadong mababaw ang dagat, kaya kailangan nilang umikot. Ngayon, kailangan nila maglakad sa kabilang side ng isla to try and ask permission na mag-spearfishing. Finally guys, nakakuha tayo ng matutulugan. Okay naman dun sa una, pero ang problema lang kasi dun sa kaila kapitan, yung speedboat na ginagamit natin, lang mapagponduhan, sobrang layo. So, mahirap na pag di mo nakita yung sasakyan, kinagabihan ba ano mangyari. Dito kami magka-camp out kasi yung tulugan namin, ibubong, and that cost us around 2,500 lang for the whole week na yan na stay dito. So, napakaswerte natin. And then, yung lugar na to din, malapit siya sa mga tindahan, malapit siya sa kung saan pwede mag-charge, malapit siya sa piso wifi. But hopefully, we're gonna catch some fish. Sayang lang, shoutout kay Uzi na wala dito. Nilagnat kasi. Sayang. Gumawa na sila, hoping na merong makukuha isda para pang ulam mamaya. So, see you there! Hindi na nakapagpamana guys, kasi napagod din at gusto na lang muna i-enjoy ang isla. A little bonding with the locals para makuha ang tip kung saan posible ang magandang spot. This is a fishing village. Pangingisda ang primary source ng kabuhayan nila. So we're not sure kung marami pang isda dito. Ang kagandahan lang, the islanders here protects and preserve their waters. Hindi nila pinapayagan ang commercial fishing na pumasok dito. Para kahit papano, hindi masyadong mamugbog ang karagatan nila. At malayo din ito sa mainland, so malaking chance na daan nito ng pelagic. And this kept our hopes up na sana productive ang dayo namin sa isla na to. That night mga parechong, nag-unos bigla at isa sa mga crew ng speedboat ay inatake. The next morning ang speedboat napasok ng tubig at natangay ang ibang gamit namin. A few moments later. Love mission. Nawala. Yung dalawang flippers ko nung wala pa. So pang hinayan talaga. Dahil yung ano guys, yung speedboat na beach siya. Nawala yung mga gamit namin, diba? Yung buoys nasira. Yung fins nawala. Ngayon, hinahanap namin. Baka sakali mahanap namin yung fins. Hindi pa namin alam kung matutuloy ba itong expedition namin. So let's see. Hanapin muna natin kung anong nawawala. Sahas. Ang tulay. Ikaw ang nagbibigay na. Ikaw ang nagbibigay. Atras oy. Atras oy. Atras. Diretso na dito ayo. Ay problema.
Simo, problema ba? Naog na lang ko dire. So far guys, yung gloves lang nahanap namin. But don't give up. Subukan pa rin natin. Vince, sa'yo mas storya sa itong sitwasyon. Baka goal nga medyo kuan ka ba? Ito ni, mura kag mahinawain gamay. Okay? Siyempre, first day pa nato de. Wop. Ay, hilak! First day na tayo makasakay, mag-spearfishing na tayo, mag-speedboat, no? Speedboat. Atay, wala mo kahawid sa kuan no, Manila. Sige lang. Importante, safe tanan. Wala naman, mura pa daw. Mana gi-bless gyud kita. Safety lang. So basi makita na itong fence dali. Fins, saan ka na fins? Fins! Naikuan sa Taclobo ba? Takbo kayo ba? Sa paghahanap nila ng fins, Okay, basta may nakita sila na parang perlas guys. Sige. Panoorin natin. Oo. Ngayon sa nagita ni, bro. Feeling na ko, bago pa ni nakuha dire. Apa may mga ano? Ingon sila nga ang pearl daw is kuan made of calcium ba to? Pila ka percent po ako kabalo. Ligi, ligi. So, i-scratch nimo sa imong ipon. Sige lang. Kung naay mga debris nga nabilin, sabot nga pearl. Sige, na-debris wala. Wala, wala. Na-debris daan. Dati, bullshit. Na-debris daan sa ngipon. So, wala, negative. Fake na, fake. Ay nako mga pare-chong. Ito na, tawa-tawa na lang tayo kasi malungkot man tayo. Ay nako, tara. Time to head back mga pare-chong. They tried their best, pero hindi na-recover lahat ang nawala na gamit. Medyo libag ko. Si Vince nawala ang lower na wetsuit. Sean naman nawala ang fins niya, kaya hindi sila makapag-dive. At this point, waiting game na naman kasi umalis ang speedboat para ma-check kung pwede pa bang itong gamitin and to prevent further damages. Third day, nakabalik din ang speedboat. Kaso kailangan itong ibalik sa Cebu, and Raymond decided na sumama na din kasi sumama na din ang panahon. And to be honest, medyo nawala na ng gana ang team, pero Reeve, Sean, and Vince decided to stay and continue exploring the island. Kami na lang ang last 3 standing. What the fuck? Libat kami sa kabila guys, kabila side ng isla kasi iniwan na kami. Kami tatlo na lang may naiwan. 3 out of 5 standing strong. Yuzi, mga ikaw na-una. Gano'n ni uli, mga Oy, una. kaba. Una magpasakit-sakit ko, di tanawa na unsa na may. Takpan, mga kawan, wala ni uli na. Ang isa po, ikuyog sa speedboat. Ang speedboat, di uli po. Kami na lang talaga. Pero sige lang, we're gonna be fishing here for few more days until magsawa kami. Sao na naman may sa island eh, 5 months lang na lang eh. Palagi pag-tune eh. Tapos lilipat kami doon sa kabilang side para libre, para makasave kami. Sheesh! Ang hirap. Lison. Lolo. Maulog mo sigong tari. A few moments later. Time for some action mga pare-chong. Finally, after 3 days, nakapagpamana din. Warm up lang muna tayo sa mababaw. Fun fact about banded sea crates mga pare-chong, o walo-walo sa local dialect. They are active predators na nag-specialize on hunting eels. Yung ginagawa nila ay maghanap sa mga crevices and cracks in the reef. And when they finally get their prey, aha! They paralyze it with their powerful venom and swallow it whole. Kaya sa mga tao na takot sa ahas na to, it's best na i-avoid na lang sila. At kung maka-encounter man kayo, wag kayong matakot and just stay still. Sa personal experiences namin, hinahayaan lang namin sila
Kaya, let's go! At ayan guys, ito ang point of view ni Vince Gubantes. Tinamaan niya itong dissenting size na long-nosed emperor. Nag-warm up lang si Vince dito guys. Sa makikita nyo, nag-struggle yung isda at nagtanggol ito sa mga bato. Kaya hayaan lang muna natin yan. Balik muna tayo sa taas para makakuha tayo ng hangin at mag-breathe up ng maayos. Sa ganitong paraan, mas safe ang pag-retrieve mo sa isda. Let's go! Dito na tayo ulit sa baba mga parichong. Slowly maneuver the lines away from the body as much as possible. And this is our first fish of the day. Let's go! Back for more hunting. But before tayo magpatuloy guys, we would like to promote our sponsors for this trip. For waterproof bags, check out Survival Outdoor Shop. People like us na nasa dagat lagi, it's always important to keep our clothes and electronic devices dry and safe. For affordable freediving gears, customized fins, check out Escapade Outdoor Gear Shop. Also guys, we can guide you to some of our best spots here in the Philippines. Just message our Facebook page mga parechong. And lastly guys, please don't skip the ads. Napakalaking tulong sa amin yan. Thank you mga parechong. After waiting for some time, finally, merong sweet clips na nagpakita. Dissenting size lang din, pang ulam lang. Kaya, huwag na natin palampasin to. Let's watch! Sakto lang yung size mga parichong. Hindi rin nagtanggol yung line sa ilalim. Sa makikita nyo, hinila at sinabay natin paangat yung isda. Para one-time dive lang. Minsan, may ganito talagang pangyayari. And as much as possible, we fish responsibly. Yes sir! At pagkatapos makuha itong sweet lips, nilagay agad ito sa fish stringer. Dali-dali si Vince mag-load ng gun kasi may nakita siyang lapu-lapu o coral trout. Sabi nga ni Joy Adventures, iba-iba ang tawag sa mga grouper family dito sa Pilipinas. Merong suno, lapu-lapu, pugapu, bantulon at iba pa. Depende kasi yan kung saan ka na lugar dito sa Pilipinas. Pero importante guys, kakainin natin yan. At ayan na nga, medyo delicate yung tira na to. Pero goods pa rin, may ulam na tayo. Let's go! Yung mga parichong. Shout out ni Raymond. Di naman tatamay tinapao ni uli mong ka. Konti lang yung huli guys. Di bale, let's see what's in store for us tomorrow. Good morning mga parichong. Morning Sean. Good morning mga parichong. Vince ni mata na. Kaso lang mga parichong, malakas ang hangin at alon. So wala munang dive. The next day. Hindi nag-cooperate yung weather. So, tapos sa kasamaang palad, ang next trip paalis is sa Sunday pa. So, today is Friday. Thursday pa. Thursday pa. Yung dagat, gaganda para at least makapamana kami hopefully bukas. At least para tuloy-tuloy pa yung adventures. Pero kung hindi pa pangit yung panahon, malas talaga tayo. Buong araw tayong matutulog. Yeah, Warts. Makonsa ka? May dive ron, so ana-ana to ta. May na lang yung pagtubig ba? Oh, gawin mo to. Hassle ba? Hassle hard. Gawin to og tuborte. Si Vince nag-billiard para may pambili doon ng tubig. Dami talaga talent this guy, uy. And on the bright side, dahil 2 araw ulit na walang dive, they were able to recharge para sa susunod na mga araw. The next day. Ay, sige, pagod-pagod eh. Kina, naka-section ako. Wala tayong budget, kinahanglan. Kinahanglan, naka-section na. Bili nung asa inyo. Ito naman ang medyas. Muna yung makapakusgan ba? Yate, wala akong medyas. Wala akong medyas. Lower nga suit. Yun guys, dahil tumabi yung bangka, nawala yung medyas, nawala yung suit, tsaka masaklap. Gloves pa good. Dahil ang kasyon nga fins, wala na po.
Sige, mag-base muna kami. Kaya na rin, makakadive na rin. Let's go. Finally guys, medyo okay na din ang panahon. After 2 days na tambay, nakapag-dive na din. Kaso dalawa lang yung pwede mag-dive. Naghiraman lang muna na sila ng fins at wetsuit. Kasi nga, may mga nawalang gamit. Finally! Grabe, board na kami guys. It's paradise right here guys. This is what we love doing. And we hope you guys support our journey. Ito nga yung spot, maalon pa rin. Pero ox pa rin guys, wala na ulam eh. Saka na lang tayo mga pare-chong. Let's go! Time for some action! Sa makikita nyo dito, may alon at current. This hunt is gonna be a challenging one. At ayan, huwag nyo kalimutan yung routine natin. Always start sa mababaw. Do stretching and warm up. It's like any other sports guys. Talagang hindi natin biglain yung katawan. Lalong-lalo na sa ilalim ng tubig. Kaya, let's go! Dito guys, parang hindi active yung mga bait fish this time. It means na walang naghahunt na malalaking isda. Pero pwede rin na bulabog sila. Who knows, diba? Kaya focus lang tayo dito sa paghahunt. Tiyaga lang at maka-reward din tayo. Yes sir! Share ko lang mga pare-chong. And question, why do you really love spearfishing? Or why do you want to watch spearfishing videos? Spearfishing is dangerous, diba? Why? Well, for me, it's not just about passion. Not about the biggest catch. Not about the longest breath hold. But of course, for you to be able to catch fish, you need more bottom time, more depth. But for me, it's about the 3 words. Dive, catch, and explore. These 3 words are the powerhouse of Luro PH. Simple lang yan. And it gives me unlimited euphoria. Who wouldn't love it, diba? Kayo, what's the reason? Comment down below. At ayan mga pare-chong, after the words of inspiration, merong na-inspired na trevally. Let's see if we are going to land this fish. Sa wakas guys, meron din nadali. Siguradong hindi na tayo magugutom nito. Napaka-good size pa ng bluefin trevally. Nasa malalim talaga sila guys. Kung makikita nyo, medyo matagal tayo makaangat sa taas. Pero goods pa rin, at least may nakuha. Ice here, another dive. And here's a challenge mga pare-chong. Try to hold your breath while Vince is diving. Partida, nakat pa natin ng 15 seconds ang video. Let's go! Sa video na to, target natin ay isang unicorn fish. Masarap ito sa ihaw, pero minsan guys, napakailap nila at kailangan talaga ng bottom time. Try nga natin i-attract gamit ang vibration sa ilalim. Narinig nila ang fish call guys. Nagsinglabasan yung mga unicorn fish. Pero distansya lang sila sa atin. Kayo, kumusta kayo dyan? Kaya pa ba yung breath hold challenge? Hirap talaga nila palapitin. At dito, paangat na sana tayo. Kaso may bluefin trevally na nagpakita. Parang kaya pa naman sa breath hold guys. Tingnan natin kung babalik ba. Sayang, malayo pa pala. Medyo matagal din tayo sa ilalim at kailangan na natin tumira. Di bale guys, baka nandyan lang talaga yung mga bluefin trevally. Are you guys still holding your breath? Hold pa ng konti at aangat na tayo.
Dito mga pare chong, mali yung position natin. May barakuda sana na lumapit, kaso nasa malayo na. Oh well. Same spot pa rin guys. Kanina, nakasalubong tayo ng bluefin. Try nga natin magantay ulit. Baka nandyan lang sila. Sa spearfishing guys, kailangan mo talaga ng pasensya. Hindi talaga lahat ng dives ay meron ng isda. Minsan, meron kang makikita pero malayo pa sila. Minsan, magkamali ka ng pagtira. And it's part of the journey. At ayan na nga, nandito ulit yung mga bluefin. Let's watch kung makuha ba natin to. Eh, di natamaan. Parang alam na nila yung galaw natin. Di bali guys, it is what it is. Move forward lang tayo. May panahon rin sila. Dito naman tayo sa side ko guys. At this point, may mga nakuha akong mga good size na isda. Kaso lang ang GoPro ko, medyo naglolo ko na. At this point guys, may natira akong tangige. Medyo malaki siya pero hindi talaga ako sigurado kung ilang kilo. Gitna ng katawan ng tama. Pero medyo kinakabahan ako kasi baka mag-close ang flapper kaya hinahabol ko ang buhay to keep the line tight. Ngayon, it's a matter of reeling in the fish properly. Hindi masyadong persado para hindi mapunit yung isda. At the same time, dapat walang slack ang line para masarado palagi ang flapper. Laro-laro lang mga pare chong. Hanggat hindi pa masecure ang isda, so many things can happen. This can be my last dive kasi baka umuwi na kami o baka sumama lalo ang panahon at hindi na ako makapag-dive. While reeling in, ang daming tanong sa isip ko. Okay bang flapper ko? Na-check ko ba ang shooting line? Makukuha ko ba tong isdang to? Kaso lang, namatay ang GoPro ko. Meanwhile, so ngayon, nag-aantay na lang tayo. We're just waiting for Riv na kauwi kasi kanina pa yon nag-dive. Si Vince kauwi na, siya na lang yung wala pa, kaya aantayin natin dito kasi dito siya dadaan, hoping na baka may huli siyang pelagics. Sheesh! Ayan na mga parichong, nakauwi na si Riv Timak. Sheesh! Ay, salamat mga pare-chong. Nahuli din sa wakas. Ikaw na pwede. Nice one. Maori perk. Nice fish. Yan, mga 7 kilos na. Dili ah! Kamigi na? Kamigi tayo. Sila? Size nila? Hindi ka pa inoy? Mga... Dali ka tatakbo. Uy, so 8.5. Sa mga nakitaan bro. Murag snow. Grabe ang nakato yung murag bukal. Kabukal sa katugnaw. So what's gonna happen tomorrow guys? Mangyayari bukas. Si Sean naman na magdadive bukas ng umaga. Yeah. Saka si Vince. Pahinga muna ako. Target lock for tomorrow is GT and That's solid. So, nilasok ka na si party namin. Tapos hapon, ang magdadive naman ako tsaka si Sean. Si Vince naman magpapahinga bukas ng hapon. Palitan lang kami kasi yun nga, nagkulang yung fins dahil saka wetsuit. Kasi nadisgrasya tayo. Anyway, see you later guys. Yan natin. that's it for this episode mga pare chong. Huwag munang umalis, may shoutout pa tayo. Shoutout nga pala sa mga supporters natin dyan. Zero Nota 981, Buknoy Adventures and More from Sarangani Province, Badge Fishing from Cebu, Frangboy Official TV from Dipolog City, Alin Murida, Michelle Maranan from Quezon, Palawan,
Shoutout din kay Spiro Wannabe. Shoutout JM Helito as sa Pilayo family from Boracay. A solid supporter from Joy Adventure, Ma'am Garcia Mary Chris from Qatar. Shoutout din kay Idol Abel Dinsina from Pampanga. Always watching mga parichong, Kiko, Junia, and Kia Bautista from Ilocos Sur. Dennis De La Cruz family from Naik, Cavite. Shoutout. Francis Riyad from Saudi Arabia. Axel Roberto Mancao. Shoutout kay Gabinch, watching daw siya sa channel namo guys. Napaka-solid ito. Si Alan Outdoor. Grabe yung walang sawang suporta mo. Salamat. Shoutout din kay Who's Your Daddy. Kuya awas ang ngalan. And last but not the least, Sakura Gihinamichi. Sabi niya, mahirap kong na-headshot sa buntot. Alright.